bossing. Ang susunod nating pag-uusapan, alisin ko na yan ha, para hindi ako nalilito. Mga bossing, eto. Doon ho sa Maynila, mga kababayan, meron pong nagaganap, no? Nasagutan. Sagutan to the max ho, mga bossing Chief Amo, sir. Talagang palitan ng maaanghang na salita. Yan po ay walang iba kundi ho si Yorme at si Congressman Joel Chua, mga kababayan. Yan ha, dyan sa Manila ho, sa Maynila. Kung tawagin ho yan ng mga nung mga nasa labas ng Maynila, nung bata kasi kami, Tondo boy ako Tondo, no? Pinanganak kami diyan. Nung bata ho ako, pag nadadayo kami sa mga Bulacan, pag nadadayo kami sa Marikina, mga batang Manila, ganun ang tawag sa amin. Mga Tondo boy. Yan. Kaya po lumaki ako, diyan po ako pinanganak at lumaki din ho, mga bossing. Ngayon, eto, si Yorme, no? Merong gustong ipasilip na worth 14 billion flood control project sa Maynila. May gusto siyang i-discuss, may gusto siyang pag-usapan. Hindi kaya ghost din ito, mga boss Chief Amo, sir? Sa pagkakataon ho ito, mga boss, ang magiging reaksyon natin ay kung ano lang po, no? Yung sasabihin dyan at kung ano lang po yung ibabalita dito. Basahin ko ng mabilisan muna. Kasi talagang hindi ko naman talagang sinasabi na Joel Chua yung inaano dito, mga bossing, yung mga tinuturo agad. Pero ito pong mga nakaraang linggo kasi, mainit yung dalawa No, tinawag na kumbaga pang pelikula si Yorme. Ayoko niya si Isko, tauhan din ni Duterte at Sarayan. Tapos nagbalikan. At ito na nga po ang balita, pinasilip ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang listahan ng flood control project sa lungsod mula 2022 hanggang 2025, no? Na nagkakahalaga ng halos 14 billion. Alam niyo ho, mga bossing, bata pa lang ako, miski hanggang ngayon, yung kahabaan po ng Espanya, hanggang ngayon ho, bumabaha dun. Hanggang ngayon ho, lumulubog dun, mga kababayan. Kasi lagi naming nadadaanan yan Nung panahon na kami ay, yung mga magulang ko ay nagbabalik-balik sa Tondo, tapos papunta ng Marikina. Naku, baha ho dyan. Mga kababayan, pag na palakas-lakas yung ulan, no? Sa press briefing sa City Hall nitong Miyerkules, ibinunyag ng alkalde ang mga proyektong iniulat sa website ng Office of the Vice President, isumbong sa Pangulo, kabilang ang ilang umano'y walang kaukulang permiso o permit mula sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Dumagoso, bagamat maraming proyekto ang idineklarang ng tapos, nananatiling malala ang pagbaha sa Maynila tuwing malakas ang ulan. Ako ho, mga bossing, sa totoo lang, gusto ko talaga na mahanap, makuha, maaresto, makulong, lahat-lahat ng mga yan. Wala akong pipiliin. Kung congressman ka, tapos isa ka doon sa sinasabi na nagpakasasa sa pera ng taong bayan, naglagay ka ng flood control, tapos hindi naman nangyari, hindi natupad, na ang tanging nais ng mamamayang Pilipino ay mabawasan po yung pagbaha sa Pilipinas. Unang-una, nakakapagpabagal sa transportasyon. Pangalawa, delikado. Pangatlo, sa kalusugan natin. Yun lang ang gusto ng mamamayang Pilipino. Tapos ikaw, pag-aanuhan mo pa, pagpapakasasaan mo pa yung pera ng bayan. Double black ayo sa mamamayang Pilipino. Kaya ho, mga kababayan, congressman pa yan, senador pa yan, ang tanging layunin, ang tanging gusto natin, maaresto, papanagutin yung mga taong ito. No? Basahin ko pa. Ayon kay Dumagoso, bagamat maraming proyekto ang idineklara ng tapos, yan, di ba?
Miski po sa Pangulo eh. Miski po yung kampo ni Ping Lacson, mga bossing. Anong sabi? Biruin mo, eto nakasulat dito, completed na. Completed na. Tapos, nung tinignan namin, ni walang isang hollow block na inilagay, ni walang kahit anong naumpisahan. Di ba? Sabi ni Macmac 143, nandyan, Ma'am Gracious Grace, wala naman po akong sinabi sa mga host ng mga BBM vlogger. Dito naman sa ating channel, welcome po lahat. No, minsan ako nga po ang nagsasabi doon sa mga sa mga blue team natin kung tawagin na huwag niyong sisipain sila. Welcome ang kanilang mga opinion. Ayan. Lalo na kung magalang. Ang hindi lang welcome sa atin mga bossing, yung putek paulit-ulit, bangag ka, Mark Ramos paulit-ulit. Ang haba-haba ng ating diskusyon, ang haba-haba ng ating sinabi. Paulit-ulit na bayad ka, ganito, ganyan. Pero kung mayroon namang sinasabi at kung mayroon namang laman, hindi kagaya ng mga piso comment, babasahin natin at welcome sa atin yan mga bossing. Ngayon, asaan na tayo? Lakihan ko ulit yung kay Yorme. Sabay yung kay Yorme. Nawala, yan. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Aray ko po. Saklap nung ganun Ubos yung pondo ng bayan na nanggagaling po sa bawat Pilipino, kinsenas katapusan, kakaltasan ka, para umigi ang iyong buhay, tapos malaman-laman mo, yung sinasabing, eto, yung kinaltas namin sa iyo, na napunta sa tax, para sa flood control, para pag araw-araw na ikaw ay papasok sa iyong trabaho, maayos, hindi ka madudumihan, hindi ka madudungisan, hindi ka mababasa. Di ba? Tapos mga bossing, nanakawin. Masaklap yun. Tapos, meron pang vice-presidente. Ayaaw. Ipaliwanag kung saan napunta ang pondo ng bayan. Yun yung mga yun yung mga walang kakwenta-kwenta, mga bossing. Di ba? Biruin mo, kinaltas sa iyo yan, inalis sa iyo yan. Tapos, ganun ang mangyayari. Yung tanungin mo, saan napunta yung pondo ng bayan? Saan napunta yung perang galing doon sa confidential funds? Wala. Hindi na po kami makikipagtulungan dyan. Hindi na po kami tanungan dyan. Ayaw na namin. Ganun ang maririnig mo sa kanila. Tapos, ang mga DDS, nagyayabang, nagmamalaki. Kesyo daw mga kababayan, hinto na daw at wala na daw mangyayaring impeachment. Ipinagmamalaki nyo yung wala namang, kumbaga, hindi naman na idepensa ng maayos ang vice-presidente. Pinagmamalaki nyo yun. Samantalang teknikalidad lang naman ang naging pagkapanalo ninyo. Hindi yung talagang acquitted ang vice-presidente doon sa di umanong pagnanakaw sa pondo ng bayan. Hindi nyo dapat pinagmamalaki yun kasi alam ng mamamayang Pilipino na hindi na ipagtanggol, hindi na idepensa ang vice-presidente.